Magandang balita po ito mga kaistorya, ang West Philippine Sea po ay nasa Google Maps na. Kahit pumunta po kayo ngayon mismo sa Google Maps at i-type ninyo, hanapin ninyo ang West Philippine Sea ay lilitaw na po diyan. May Google pin pa na kulay pula. Ang sabi po sa balita ni GMA News Online, West Philippine Sea is now on Google Maps. Totoo naman po ito mga kaistorya. Sinubukan ko nga kani-kanina lang eh. Ito po yung ginawa ko, ipapakita ko sa inyo. Pumunta po ako ng Google Maps, no? And then sa search bar ay itinipe ko po ang West Philippine Sea. At nung itinatype ko na ay may lumabas kaagad na suggested search na mga words na West Philippine Sea. And then i-click ko po iyan at automatic ko pong lumitaw ang West Philippine Sea. May Google pin pa na kulay pula kagaya po ng nakikita ninyo ngayon dyan sa video clip na ipinapakita ko po sa inyo. Ako po ay natutuwa sa progreso na ito mga kaistorya. Ay siguro kayo naman ay natutuwa din po sa balitang yan. Pakishare naman po mga kaistorya ang magandang balita po na ito. Ngayon, balik po tayo sa ibinabalita po ni GMA News Online. Ang sabi po rito, Google Maps has entered the West Philippine Sea in its records. It was learned Monday. A Google Maps search on the Scarborough or Panatag Shoal, a common fishing ground which lies within the Philippine 200 nautical miles exclusive economic zone, showed it is lying within the body of water identified as West Philippine Sea. Salamat ha Google Maps, kudos sa inyo. Maraming salamat. Ngayon, napag-uusapan na lamang din ang West Philippine Sea. Yan naman talaga ang pangunahing dahilan kung bakit ang gobyerno natin mga kaistorya, kumbaga ay nasundot na magpalakas uli ng ating armed forces. Tumugon ang kasalukuyang administrasyon. Matindi po ang paninindigan ng ating Pangulo ngayon, kagaya ng sinasabi sa balitang ito ni Philippine News Agency. Ang sabi, Palas, PBBM, committed to credible, reliable PH defense. Depensa ha, hindi po opensa depensa. Hindi naman tayo po sasabak sa pakikipag-digmaan. Lalo na nung nabanggit po mga kaistorya yung sinabi ni General Browner na maganda ang kasundaluhan kung sakaling mangyari ang China invasion sa Taiwan. Yun naman mga kaistorya, kumbaga ay preparasyon lamang para kung sakaling papaano po natin ililikas doon ang mga OFW. Hindi ibig sabihin na tayo automatic kung sasabak sa giyera. Ewan ko ba itong mga sumisira sa gobyerno natin. Wala nang maginawa kung hindi atakihin at pasamain ang gobyerno natin sa halip na tumulong na lamang para po maresolba ang mga problema ng bansa po natin. Ituloy po natin ito. Ang AFP modernization naman po ay noon pa po. Totoo naman yan. Actually, nagsimula yung modernization of the Armed Forces of the Philippines program panahon pa ni Fidel V. Ramos, hindi nga lamang natupad kaagad. Nag-umpisa, nagsimula, unti-unti, kung hindi ako nagkakamali, panahon ni Pinoy. Nakabili nga tayo, kung hindi ako nagkakamali, ng 12. Correct me if I'm wrong ha, sa numero, na FA-50. Light attack fighter jets from South Korea. Panahon po yan ni Pinoy. And then, nadagdagan din naman, panahon ng Duterte administration, mga kaistorya, pero mas na-boost. Mas pinatindi ngayon hong panahon ng administrasyon ni PBBM. At may plano pa nga tayo mga kaistorya na balita na ha. Ay pinayagan na kasi ng Amerika na tayo ho ay bumili sa kanila ng 12, kung hindi ako nagkakamali, na F-16 fighter jets at iniiyakan na yan ng China. At may deal na rin, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula na yun pong pagbili natin ng fighter jets din na made in South Korea. And then may dumating na nga po tayo mga kaistorya na warship from South Korea at yung isa ay gagawin na rin ng South Korea na ang sabi ng Philippine Navy yan ay mas malalaki pa, mas high-tech at mas advanced kaysa sa mga kasalukuyan pong mga vessels ng Philippine Navy. At ito pa mga kaistorya, isipin ninyo, halos triniple na ni PBBM ang fleet ng Philippine Coast Guard. Nasa 40 vessels yun
mga kaistorya na kung saan ay tinutulungan tayo dyan ng France. At meron pa, kung ako nagkakamali, na 5 na halos nasa 90 meters na flagship na barko ng Philippine Coast Guard. At may plano pang bumili tayo ng missile system from America. Umiiyak na dyan ang China, mga kaistorya. Oo. Tapos ito pang balikatan ng Japan at ng Amerika at ng Pilipinas. Dyan sa West Philippine Sea, umiyak dyan ang China. Nag-i-escalate daw tayo ng tensyon sa rehiyon natin. Sino bang nagsimula? Nag-umpisa ng problema sa West Philippine Sea? Ikaw lang naman, China eh. Ikaw lang naman ang nanggugulo eh. Wala namang iba eh. Ikaw ang nagsimula at ikaw ang nag-escalate eh. Totoo naman yun, mga kaistorya. Nataon lamang po at hindi nagtatarget ng anumang bansa. Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap at opinion po yan ni Ambassador. Meanwhile, AFP Chief of Staff General Romeo Browner is reportedly exploring the acquisition of more missile systems, warships, and multi-role fighter jets to bolster the country's air and missile defense, something that Malacanang fully suportado ng Malacanang, mga kaistorya. Yun naman talaga ang gusto po ni PBBM. Mga kaistorya. Ang sabi pa nga dito, every effort will be made, every opportunity taken, and all necessary resources will be allocated to ensure that our defense posture meets our national security needs. Gagawin ang lahat ng hakbang, lahat ng paraan at paglalaan ng budget para lamang po matupad itong mga pangangailangan, matugunan itong mga pangangailangan ng ating bansa para sa national security. Kaganda mga kaistorya. Sabi naman ni Secretary Gibo, dahil umaangal ang China, gumangawa, umiiyak. PH reserves right to train, equip military. Karapatan ng Pilipinas na i-train, hasain, sanayin ang mga kasundaluhan natin at na tayo ay bumili, mag-equip ng mga military equipment. Wala kang pakialam China, totoo naman yun. Kayo ba isang-ayon kay Secretary Gibo? Kasi ako isang-ayon na sang-ayon. Patalastas sa mga naghahanap po ng matibay, di kalidad at mura na hollow blocks dyan po sa bandang Butulan, Kabanggan at iba, Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Screenshot lamang ninyo ang kanilang contact number at tawagan ninyo, sabihin ninyong kayo ni-refer ni Juan Historiador upang kayo po ay ma-qualify or bigyan nila ng discount. Malaki ang matitipid ninyo. Bukod pa doble tipid dyan mura kaysa sa iba tapos may discount pa dahil sa referral ni Juan Historiador. Ang kanilang lokasyon po ay along Paitan Road, yung papuntang Taugtog na kalsada or kamara. Project 4, Barangay Batunlapok, Butulan, Zambales. Alam nyo, nagkakaubusan dyan. Nag-uunahan kasi dyan ang mga customers, mga kaistorya. Ang ginagawa ng anong iba ay gagawin pa lamang, inuunahan na nila, binabayaran na nila kaagad para hindi na po makuha ng iba pang customers. Kumbaga, reservations na nila yun, mga kaistorya, So, yan pang mga balita, impormasyon, kritisismo, komentaryo, opinion na maibabahagi po sa inyo ng inyong kaistorya. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. Sa lagi ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, paglalike at pagsishare sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ating content, ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindutin na rin po ang notification bell. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.